Buhay, ari-arian at kabuhayan ang nawala dahil sa malawakang pagbaha sa Cebu dulot ng Bagyong Tino. Kaya ang Cebu Provincial Government gustong paimbestigahan ang bilyong-bilyong pisong pondo na ibinuhos sa flood control projects ng lalawigan. Balitang hatid ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nabalot ng lungkot ang Barangay Tamyaw sa bayan ng Compostela sa Cebu matapos masawi ang 12 tao roon dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa isang punerarya, nakahilira ang mga bangkay na pinaprocess. Naabutan ng GMA Regional TV si Dixie Kapuyan na humahagulhol at yakap ang kabaong. Sa loob nito, ang labi ng kanyang 18 anyos at bunsong anak na si Angel. Katabi nito ang kabaong ng asawa ng kapatid ni Angel na si Jonalyn. Ngayong buwan sana nakatakdang mga anak si Jonalyn. Before ang trahedya, sir, anapit sa dos, murag nagpahiwatig na yun ba? Ang kani silang duha, magsigig, sabak na ako, katong laki ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya, kuyog na ako, Angel ha, ayaw biya si Alin, ug akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na-rescue, nagtapat taon silang duha, sir. Kahapon natagpuan ang bangkay ng kanyang panganay na anak na si Kyle na asawa ni Jonalyn. Kaya't ganun na lang ang paghihinagpis ng ina. Nasa trabaho raw siya nang mangyari ang malawakang baha sa barangay. Ang pangalawang anak ni Dixie na si Ashley Chanel ang nag-iisang nakaligtas sa insidente. Kwento niya, umakyat sila sa isang bahay at akala nila ay ligtas na silang lahat. Nang rumagasa ang baha, natangay raw ang mga wing van at nahulog sila sa tubig. Pagkatagak na ako, di ba dyan ko kay ba mo lang mo istorya. Ako manghod ka mauyot ta to siya. Kay nakakupot makog baboy nga patay. Muraghimol akong salbabida, makupta na unta na ako kung manghod pero nabuyan ako. Kay nalumos ko, kay di ko kamaw lang. Swerte lang ko kay akong buhok na sangit sa dakong kawayan moong napataas ko. Makaingon ko sa kuno. Naiubang lapse siguro, sir, kay ni Evan. Before unta sa trahedya, wala man gi-announce daw nga to sir nga pabakwitong. Uy, dapat ba na magsirin wala. Sa kabuuan, nasa 25 individual ang nasawi sa bayan ng Compostela. Kabilang ang anak ni Betty Bataluna na si Olivia na nooy nagtatrabaho sa isang manukan. Nabunog siya, nasa kuan nga siyang naong, yung samad, agkan kay siyang samad. Sa Barangay Tamyaw, halos na wipe out ang mga bahay. Inanod ang 3 wing van na dumagan sa mga bahay sa lugar. Nasaksihan din daw ng mga tao ang inanod ng mga residente na humihingi pa ng tulong. May isang tao na yumakap sa puno ng niyog. Nanay nang anod rin mga balay, nang tabang-tabang, nang langoy digto, muna nga, kinsa may nga mutabang sad nila, nga mag-leisure sa may kilaw makain tubig. Ayon sa kapitan, may 12 tao pa ang pinaghahanap. Nagrekorida nami, nag-preemptive evacuation nami. In fact, usagalian ng nga missing rundihan, istorya ginanamo nga bakwit na lang mo. Isa ang bahay ni Bugtay na tinangay ng baha. Nakaligtas ang kanyang pamilya, subalit nasawi ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Paniwala niya, baka ligtas pa ang kanyang kamag-anak kung napasama ang lugar sa flood control project. Putol ra nila kay ang sumpay anito araman didto sa unahan. Masipti gid ang among bahay nga ri. Og nahuman pa. Nananawagan ang hustisya para sa mga namatay at sa lahat ng biktima ng baha si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kailangang maimbestigahan kung saan napunta ang 26 billion pesos na pondo para sa flood control project sa iba't ibang parte ng probinsya ng Cebu simula 2022 hanggang ngayong taon, 2025. Ayon kay Baricuatro, ang matinding flash flood na kumitil sa mahigit 100 buhay at patuloy na paghahanap sa iba pa ay hindi lang dahil sa environment, kundi dahil na rin sa aniyay mga questionabling flood control projects. I started to ask the question, ano man na nahitabo ni nato karon ani ang flooding ba? Nga grabe ka yung massive ang flooding, unya flash flood, grabe, it's costing life. Kaning nahitabo karon na responsible sa ang mga previous nako ng previous administration diri sa probinsya. Ano ni? Maliban sa flood control project, gustong maimbestigahan ng gobernador ang kondisyon ng Central Cebu Protected Landscape kung saan makikita ang mga watershed area. Ang watershed area ang konektado sa malalaking sapa sa lusaran, papuntang Butuanon, Mananga at Kutkot.
at sa mga sapa na papuntang Balamban, Asturias at Toledo City. Noong Miyerkules na pag-alaman ng Kapitolyo na matinding apektado rin ng pagbaha at landslide ang mga bayan ng Balamban, Asturias at Toledo City. Gusto niya ring mapaimbestigahan ang iba't ibang mga quarry operations sa lalawigan. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.